Oh, of 16 this? to Ako 18, ay tsaka 30. nakikiisa dito sa inisyatibo ng ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. But will I attend? Sincerely, hindi kasi ako yung taong I think many people know by now. Hindi ako kasi yung basta sugod lang ng sugod punta at ganun eh. I respect our friends from Iglesia ni Cristo. Maari siguro pero wala akong final na pasya pa kung ako'y pupunta sa Quirino Grandstand. But let me be very clear. I was leading the charge as early as 2024 when I accepted the challenge to run as independent for senator to lead the war on corruption. And I've been consistent in my advocacy then and now and tomorrow, and I'm not going to back out or withdraw from my advocacy against corruption. Mabilis na lang po, pahabol po, no? Kasi sabi nyo kanina, wala kayong tiwala sa ICI, no? Sa tingin nyo, it's a good idea itong kay Congresswoman Laila De Lima na Independent Commission Against Infrastructure Corruption, tsaka yung Independent People's Commission ni Senator or Senate President Tito Soto. Umatuloy itong mga to at ma-prioritize ba dapat? Lagyan nila ng partisipasyon ng pribadong sektor. Diba? Lagyan nila ng partisipasyon ng pribadong sektor. Lagyan nila siguro yung galing sa mga business group. Lagyan nila sa mga labor group para naman talaga open and transparent at magkaroon tayo ng full accountability that will lead to the delivery of justice. Okay. Ay, sorry, attorney. Last na lang talaga. Mahingan lang po namin yung inyong opinion tungkol dito sa sinasabing warrant of arrest na nirelease ng International Criminal Court kay Senator Bato de la Rosa. Ano ba yung possible scenario? Ano ba yung dapat nating makita dito? Napakinggan ko briefly yung naging pahayag ni Attorney Israelito Bobet Torion. And I fully concur with him. I do not want to touch on the nitty-gritty of the case because Maricel, alam mo naman pag hindi ko kaso, hindi ako ugaling sumausaw, ayoko. But as a Filipino, bukas ang lahat ng antas ng ating korte. Magsimula ka sa barangay justice system, sa lahat ng piskalya, sa municipal trial court, sa regional trial court, all the way hanggang Supreme Court. Therefore, the courts are functioning, the courts are open 24/7, walang puwang ang pangingialam ng banyaga na magkaroon o mag-exercise ng kanilang jurisdiction sa Pilipinas. Ang Pilipino dapat litisin ng kapwa niya Pilipino at litisin sa korte dito sa Pilipinas at hindi sa The Hague o kung saan man banyagang lugar.